naniniwala tayong yung Espiritu Santo bahagi nung tinatawag na Godhead o kadyosan. Yung pagiging Diyos, bahagi niyang Espiritu Santo nung sinasabing Diyos o kadyosan sa Biblia. Ngayon, paano po natin ito pag-aaralan at liliwanagin sa pagtuturo ng kasulatan? Alamin po natin yan sa pamamagitan ng atin ng kinasanayang magtatanong tayo, sasagutin natin ang Biblia. Umpisahan na po natin. Ayon po sa Biblia, yung Diyos, ano yun? Isa sa definisyon ng Biblia tungkol sa Diyos, pakinggan nyo sa Juan 4 at 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun. Kaya dito, mababasa natin na ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, aalamin natin, ang Diyos ba na Espiritu, meron siyang kaparehong Espiritu? Kasi, ganyan po ang Iglesia ni Cristo eh. Ang Diyos ay Espiritu. Eh si Kristo ay hindi espiritu, kundi may laman at buto. Kaya tao. Ayun. Ganon kanilang konklusyon. Yung marahas na konklusyon ang kanilang ginagawa. Alamin natin, kung ang Diyos ay espiritu, yung Ama ko, kasi yung tinutukoy ho dun sa 4.24, yung Ama hindi ba kapatid na Willie, no? Itaas mo sa 23. Ikoma mo sa 23. Tatapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun. Ang tinutukoy na Diyos na Espiritu ron yung Ama. Ngayon, sa termino ng Biblia, ano pa ang isang pakilala ng Biblia tungkol dun sa Diyos na Ama? Pakinggan nyo sa Hebreo 12:9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Sabi ni San Pablo, sa mga taong kagaya natin, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman. Itong laman ko, may ama ito. Ang ama ko, si Ginoong Triunfo Soriano. Itong aking laman, itong pagiging laman ng aking katauhan, may ama ito, may pinagalingan ito. Tawag doon, ama ng ating laman. Ayun. Upang sila ay ating igalang. Pinaparusahan nila tayo pag tayo mali, yung ating mga ama ng ating laman. Eh ano ngayon ang sabi ni San Pablo? Anong gusto niyang ibigyan ng emphasis sa bagay na ito? Hindi baga, lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay? Yan pong Ama, tinatawag din sa Biblia yan na Ama ng mga Espiritu. The Father of Spirits. Doon lang agad nating makukuha, marami ho palang Espiritu, no? Kasi yung Ama, tinatawag na Ama ng mga Espiritu. Yung Diyos na Ama na kailangang sambahin sa Espiritu at katotohanan, na yun sa kanyang sarili Espiritu siya. Siya pala, Ama rin ng mga Espiritu. Kaya si Ama ng mga Espiritu, lumikha siya at nanganak siya ng mga Espiritu. Di ba, no, mga kapatid? Payag kayo? Gamit ni San Pablo sa talata, ang Ama ay Ama ng mga Espiritu. Gaya rin naman ng Ama ng ating mga laman. Mga ama ng ating laman. Kaya itong ating laman, yung pagkatao nating itong laman, may ama yan. Sabi ko nga sa inyo, aking ama, si Ginoong Triunfo Soriano. Yun ang ama ng aking laman. Pero merong espiritu
na may ama naman ng espiritu. At ang ama ng mga espiritu, yung ama ng langit at lupa. Yung ama ng ating Panginoong Hesus. Yun ang Diyos Ama. Pagka sinabing ama ng mga espiritu, ibig sabihin, maraming espiritu na nagbuhat sa Kanya. Tanggap na po natin yon. Kung siya'y ama ng mga espiritu, gaya rin ito. Sa Santiago 1:17, ganito po nakasulat. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kita nyo, tinatawag ho siya sa isang panig ng Bibliang ama ng mga ilaw. Maraming ilaw na nanggaling sa Kanya. Ha? Sa Kanya nag-originate yung ilaw. Si Kristo lang, ilaw yun eh. 8:12 ng 1. Ako ang wika, ang ilaw ng sanlibutan. Ama siya ni Kristo. Kaya siya ama ng ilaw, kung si Kristo ilaw. At kaya naman ilaw si Kristo dahil nanggaling siya sa ilaw. Ama ng mga ilaw yung ama. Ama ng mga espiritu. Ayan. Yan ho ang ating nababasa sa talata. Ngayon, establisado na yung ama, ama ng mga espiritu, marami sa kanyang nanggaling na espiritu. Ngayon, alam nyo, yung ibang espiritu nanggaling sa kanya, ang tawag ay ganito. Sa 1:7-14 ng Ebreo, ganito ating mababasa. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Tingnan ninyo, yun ikang mga anghel, parang yung hangin, ano? Ginagawa niyang mga anghel niya ang hangin. Ano ang tawag ng Biblia sa mga anghel na ginawa ng Diyos? Sa 14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod Na na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? hindi ba yung mga anghel na yun ay mga espiritong tagapaglingkod? Na mga sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? Kaya pati yung mga anghel, mga espiritu rin. At alam nyo, meron yung 3 klaseng anghel. May kerubin, may serafin, at saka mayroong anghel. Ayan. Kumbaga, may matataas na kalagayan sa anghel. Yan, puro espiritu ho lahat yan. Kaya, matuwid lang na ating paniwalaan ang sinabi ng San Pablo sa Ebreo 12:9 na siya'y ama ng mga espiritu. Kasi marami hong espiritu na nanggaling sa Kanya. Ngayon, yung ibang mga espiritu nanggaling sa Diyos, sumama, lumaban sa Diyos. Alam nyo kung ano tawag naman ng Biblia doon sa mga espiritong lumaban sa Diyos? Sa Apokalipsis 16:6. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ninyo, may mga kalaban ng Diyos. Ang tawag po ng Biblia, sila hindi bagay sila mga espiritu ng mga demonyo. Na tinitipo nilang mga tao para makipagbaka sa Diyos sa dakilang araw ng pagbabaka. Kaya po, diyan makikita nyo, napakarami ng espiritu. May espiritu ng mga anghel ang tawag. Hindi ho espiritu ng mga anghel, kundi espiritong anghel. Kasi yung anghel nga, espiritu na yun eh. Ngayon, may espiritu rin po ng mga demonyo. Ano ang tawag ng Biblia dun sa espiritu ng mga demonyo? Pakinggan nyo sa Mateo. Tatapwat ang karumal-dumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig. Meron po palang tinatawag ang Biblia mga karumal-dumal na espiritu. Yun lang punto natin doon. Nako, nagkasalansalansa na espiritu. May anghel, may kerubin, may serapin, may mga demonyo, mayroong mga karumal-dumal na espiritu. Sa ibang termino, hindi karumal-dumal lang ang ginagamit eh. Meron pang 18
Deuteronomio, versikulo 10 hanggang 12. Pinafamiliarize ko lang po kayo doon sa mga terminong espiritu sa Biblia. Babasa po tayo ulit. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o naghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu. Kita nyo? Bukod doon sa salitang karumal-dumal na espiritu, ginagamit pa ng Biblia yung mga masasamang espiritu. Ang dami ho niyan, mga kapatid. Ang dami. Ngayon, malalaman nyo kung gaano karami yan eh. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, mayroon ng tao ngayon. May espiritu na ng katakawan. May espiritu pa ng kalibugan. May espiritu pa ng kasinungalingan. May espiritu pa ng kaswapangan. Ang dami, sa kanya lang mag-isa, ang daig-daig nakatira. Tingnan ninyo si Maria Magdalena, ang daig nakatira kay Maria, kaya siya naging masamang babae. Sa Lucas 8:1 hanggang 3. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Biro nyo, kay Maria lang, 7 na. Kung halimbawa, yung 1 bilyon tao magkaroon ng tig-7, ilang bilyon yun? Di 7 bilyong espiritu, ang dami. Kaya yung sinasabi nitong mga Budista, itong mga Zen, itong mga Zoroastrianism, itong iba-ibang mga pananampalataya dyan sa India, sasabihin, yun daw espiritu. Yun daw nagpapalipat-lipat lang. Baway ka, nangamatay ka. Yung espiritu mo, kakapite ka sa puno ng mangga. Pag napaglihihan ni kanong babae yung mangga, yung espiritu nun ang pupunta dun sa batang ipinapaglihi mo. Sabi ko, pagka ganun, hindi dadami espiritu dahil umpisa lang 2 tao sa mundo eh. Oh. Dapat 2 lang ng 2. Kasi yun din palang espiritu na yun ang sumasalin eh. Mali yun. Ang espiritu, ipinapanganak yan. Ha? Kasi, nanganganak ang espiritu. Miski ang Diyos, nanganganak din. Miski yung masasamang espiritu, mula nang yan ay maging espiritu, nagpo-produce din ng mga espiritu ang Diyos na nubandang huli naging masama. Kaya nga dumami ang masasamang espiritu na yan eh. Pakinggan nyo. Sa 3 ng Juan. Sasabihin mo, yun lang espiritu nung namatay, yun lang ang sasabit-sabi ko nga eh. Natawa pa yung kausap ko eh. Kung halimbawa yung espiritu na namatay, sumabit sa bayabas. Nahulog yung bayabas. Nakain ng baboy. Di doon ako sa baboy mapupunta. Oo, napakamalas naman tao nun mula sa pagiging tao na uwi sa baboy. Ano naman paniniwala yung sinasabi nyo na yung reincarnation? Ha? Na yung espiritu nang namatay, sasalin sa iba. If that is the case, hindi dadami mga espiritu, di ba? Naintindihan nyo po ibig ko sabihin? Pero pagkarami-rami na espiritu, sa Juan, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Nanganganak ba espiritu? Ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Therefore, sa terminong ito, nanganganak ba ang espiritu o hindi? Kung ang Diyos ay espiritu, pwede ba siyang manganak? Sabi nila, hindi raw. Napaka-ano naman o, backward naman yon. Bakit? Ikaw, hindi ka espiritu, laman ka. Tama? Sino gumawa sa'yo? Yung Diyos na espiritu. Kung ikaw na ginawa ng Diyos na espiritu, pwede kang mangalak. Siya pa hindi pwedeng mangalak. Ano ka ba naman? Ewan ko kung naintindihan niyo ako. Pero maliwanag sa Biblia na
ang Espiritu nanganganak. Kaya nga yung Diyos na Espiritu nanganak eh. Tinawag siya ng Bibliang Ama ng mga Espiritu. Father of the Spirits. Ngayon, isa sa kanyang anak, si Kristo. Ha? Na yun ang katangi-tangian niyang bugtong na anak. Yun ang kanyang ipinanganak. Yung ibang Espiritu, nilikha niya yun eh. Yung mga anghel, mga kerubin, nilikha niya. Pero hindi kagaya ni Kristo, sa kanyang pagiging Espiritu, unique siya. He was a part of the Father, ipinanganak siya ng Ama. Iniluwal siya. Sabi sa Kawikaan, ano? Ako'y nailabas mula nung wala pang pasimula. Mula nung araw, wala pang pasimula. Ako'y nailabas. Inilabas siya ng Diyos mula sa kanyang kadyosan o deity o kanyang Godhead. Nilumabas yung Kristo. Yan ang dapat nating makita. Kaya po, walang pag-uusap dun sa sinasabing ang Espiritu sasalin sa... Hindi po pwede yun. Nasalin-salin lang. Kung gano'n, dalawa lang ang Espiritu hanggang ngayon. Dapat dalawa lang ang klase ng tao ngayon. Kung lasenggo at isa naman ay sugarol, dalawa lang. Lasenggo at sugarol. May babaero eh. May sinungaling. Tao, alam nyo, may tao napakasinungaling. Naniniwala kayo ron? May espiritu ng kasinungalingan yun. May tao napakahilig sa laman. 80 anyos na. Gusto pa mga batang-bata. May espiritu naman ng kademonyohan yung andon. Meron naman tao, may espiritu ng pagkamahiyain. Kahit sino kaharap, parang... Meron naman espiritu ng kayabangan. Akala mo siya lagi ang presidente. Number 1 siya. Wala siyang stage fright. May kanya-kanyang masasamang espiritu dumadating sa tao. At si Maria Magdalena nga 7 nagsama-sama sa kanya. Naging paborito nila si Maria Magdalena. Naglalaro sila doon sa puso ni Maria. Kaya siya sumama noong umpisa si Maria. Diyan makikita natin ang origin of spirits. Yan tinatalakay ko sa inyo is the origin of spirits. Hindi dadalawa lang ang espiritu mula kay Eva at kay Adan na nagsalin-salin lang. Habang dumadami ang tao, eventually, dumadami rin ang mga espiritu. Ayan. Sapagkat nakakagawa ang Diyos ng espiritu, nakakalikha siya eh. Di ba? At alam nyo, yung mga ibang espiritong ginawa ng Diyos, napasama ng mga taong masasama o ng demonyong masama. Napasama nila yung espiritu. Kaya alam nyo, isa sa mga bilin sa atin ng Biblia, na yung ating espiritu mag-ingat tayo na maingatan yung ating espiritu kasi baka mapasama rin yun, hindi ba, no, kapatid na Willie? Pakibasa mo. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, tingnan po ninyo yan, nasa pag-iingat ng Diyos, yung espiritu, kaluluwa at katawan ng Kristiyano. Bakit? Pag hindi iningatan yung espiritu mo, mapapasama yan eh. Alam nyo, eto po ang nagpapasama riyan. 2 Korinto 11:3, patuloy sa 4. Ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Kita nyo? May nakakapagpasama sa espiritu mo eh. Alam nyo sino magpapasama? Yun ding espiritu. Baka yung mangangaral sa inyo, mangaral ng ibang Jesus, o ibang ebanghelyo, o baka makatanggap kayo ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap sa amin, pagtiisan na lang ninyo. So mga tweet, what corrupts a spirit is also a spirit. May corrupting spirit si Satanas eh. May power of corruption siya na yung masama, yung mabuting espiritu nasa iyo, mapasama niya. Kaya po, ang daig-daig niya ng napasama. Biro mo, espiritu, dami. Sa mundo, ang dami. Merong sabi nila, may 20 raw.
may tikbalang, may nuno sa punso. Ha? Ang dami. Merong espiritu ng mga mambabarang, mangkukulam, mangkagaway. Meron ho talaga niyan. Mga langkukulam na yan, meron yan. Si kapatid na Peris, kinukwento sa akin nung araw Meron daw matanda, sila raw mga batang maliliit, mga siguro 7 taon na ako. Meron kami nakitang matanda doon sa mga pinaglalaroan namin may malapit sa gubat. Sabi ng matanda, halika kayo, kayong 4. Dasalin nyo ito. Dinasal daw nila. Hindi naman daw nila naintindihan, Latin. Yung konti, sabi raw sa kanya, ganun nyo yung kamay nyo, yung daliri. Ganun nyo Ginano nila, 4 sila. Lagay nyo sa ilalim ng tao, daliri. Iniangat nila yung tao, malaking tao, daliri lang nila 4. Tapos, yun daw posporo, inilagay sa lamesa. Yung mga palito ng posporo, nagsasayaw. Tumayo, nagsasayaw. Naniniwala kayo may masamang espiritu? Yung sinasabi nilang mga katatakutan, ang may gawa niyan, masasamang espiritu Nag-aanyo lang, doon sa naisip mong anyo, nag-aanyo siya. Halimbawa, manananggal. Akala mo, talagang may manananggal, wala, espiritong masama yun. Nag-aanyo lang doon sa Panginooring naiisip mo para iligaw ka sa pagkilala. Yan. At yung gawain ng, alam nyo, ngayon sa mundong ito, ang daming espiritu. At ang Kristiyano, ang kalaban natin, mga espiritu. 6. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kita nyo, ang nilalabanan ng Kristyanismo, ang ang pakikilaban hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol na sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Kaya may mga espiritong masasama dito sa mundo, mga kapatid. Meron pang isang talata, yung espiritu ng hangin. Yan pa rin. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Kita nyo? Ayon sa ayon sa mga kapangyarihan. Isa pangulo muna. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Kita nyo, meron pa silang meron pa silang head. Meron silang titular head. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin na ngayoy ng espiritu na ngayoy gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kita nyo? Ang dami. Kaya tayo may battle. Tayo mga Kristiyano may battle against spirits. Nakikipaglaban tayo dyan sa mga espiritu ng mga pangulo ng mga hangin na espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ba alam nyo kung bakit may drug addicts, may mga mad killer, may heinous crime, may drug pusher, may babaeng turotot ang asawa, may manunurutot, may kaliwete. Yan ang nagpapagawa dyan, espiritu. As per our human natural being, hindi natin kayang gawin yung ganong katitinding sama Biro mo anak mo yung anak mo yung ano tawag doon? Sasaksakin mo anak mo? Anak mo mismo? Kaya mo bang gawin yon? By your nature na yung anak mo papatain mo? Yung magulang mo sasaksakin mo, kaya mo bang gawin yon? By yourself alone? Tao ka rin, nilikha ka ng Diyos, tatay mo yun, doon ka nang galing, sasaksakin mo yung magulang mo. Anak mo galing sa'yo, sasaksakin mo, lalasunin mo, by yourself, you cannot do it. Pero may sinasabi ang Biblia, sikreto kung bakit napakaraing kasama ang nagaganap ngayon. Ano yon? Yung espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pangulo ng mga espiritu ng hangin.
demonyo. Ang dami niyan. Kung sa inyo, kung bibilangin mo yan, di mo kayang bilangin sa pambilang ng tao. Sa dain niyang espiritong masasama na yan. Eh, yung mga masasamang espiritu na yan, hindi naman basta namamatayan. Alam niyo ba kung kailan mapupuksa yan? Sa paghuhukom pa. Doon papupuksain yan sa dagat-dagatang apoy. Pakinggan nyo sa isang talata. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. Meron dalawang tao na inaalihan ng mga demonyo doon sa may lupain ng Gadareno, no? Na itong mga taong ito mababangis. Dahil mababangis yung espiritong masamang nasa kanila. Walang makadaan dun sa daan na yon. Takot ang mga tao dahil dun sa dalawa lang takot sila. Dahil napakaraing demonyong nakatira ron sa mga tao na yon. O ano ngayon ang lab? At narito, Teka muna. Naalala ko, baka makalimutan ko. Alam nyo ba kung bakit yung demonyo pumupunta sa tao? Sino sa inyo nakakaalam nun? Kasi tayong tao, meron tayong pagkatao. Meron tayong espiritu, di ba? Yung espiritu natin nakatira dun sa ating pagkatao. Payag ho kayo doon? Hindi siya outcast. Hindi siya squatter. Talaga andun siya. Itong demonyo, nung lumaban sa Diyos, naging squatter, tinapon ng Diyos yung mga espiritong masasama. Kung sila squatter, wala silang titirhan, sa tao sila tumitira. Naintindihan niyo yung sabihin? Ganyan ang mga espiritu. Kaya, pinasasama nila ang tao para pagsama na ng tao, magiging permanent stay nila ang dun sa tao na yan. Nakuha nyo? Kasi outcast sila, squatter sila. Hindi ba kagaya nating mga tao? Meron talaga tayong espiritong para sa atin. Magpakatuwid ka lang, meron kang permanent na tahanan dito sa lupa, at pag naging naligtas ka, may permanent ka pang mas maganda pang tahanan sa langit. Eh, yung mga espiritu, palibasa outcast yan, walang laman, yan, mga nag-aano yan naghahangad silang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya nga nung unang panahon, sa panahon ni Noe, yung mga anghel nagkumuha sila ng katawan tao at nag-asawa sila sa mga anak ng mga tao, kaya nga nilipol ng Diyos yung unang sanlibutan Ganyan ho trabaho ng mga espiritu. Wala silang mapupuntahan, sa tao sila pumupunta. Ngayon, yung dalawang taong napuntahan nila, maandain nila, bumangis. Sige, tuloy ang basa. sino may walang makapagdaan sa daang yaon, na sila'y totoong mababangis. At narito, sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Tamo, alam nung mga demonyo na, yung mga demonyo doon sa tao, nagsisigaw, Jesus, ikaw na anak ng Diyos, ano ang pakikialam namin sa iyo? Naparito ka ba para parusa, pahirapan kami bago dumating ang kapanahunan? Alam nila, mayroong appointed time na sila ay pupuksain ng Diyos Kaya nagrereklamo sila kay Kristo, pupuksain mo na ba kami bago dumating ang kapanahunan? Ano ang pakiusap nila kay Kristo? Tuloy. Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. Kita nyo? Tuloy. At narito, ang buong kawan ng mga baboy ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. Gaano karae? At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nalunod sa dagat. Biro mo? Mayroon 2,000 kawan ng baboy. Yung lumabas dun sa 2 tao, nagpasukan dun sa baboy, may 2,000 na pasok. 2,000 baboy tuloy ang nagpakamatay.
Dahil doon sa pasok ng espiritu na yun. Kasi hindi sila pwedeng tumahan sa baboy eh. Ano lang yun, pansamantala lang yun, para lang sila may malipatan. Nakiusap sila kay Jesus, pumunta na lang kami sa baboy kung palalabasin mo kami dito sa 2 taong ito. Nagpuntahan sa baboy, ay yung mga baboy hindi naman po pwedeng manatili ron yung masamang espiritu. Yan ang sinasabi naman ng Sabadista, kaya ikaw wag kayong kakain ng baboy. Dahil ikaw ang baboy ay may masamang espiritu. Hindi totoo yun. Yung masamang espiritu, nakiusap na pumunta sa baboy. Pero hindi nagtagal dahil yung baboy na pinuntahan, kung hindi lapat sila doon, ginawa ng mga baboy, nagpakamatay. Nagpuntahan doon sa bangin at nahulog sa dagat. May 2,000 dain, no? Miro mo, dain, no? 2 lang yung taong kinaroroonan nung lumabas, pumasok sa 2,000 baboy. Ilang libong espiritu yun? Kita nyo? Ano ang pangalan nila? Balikan nga natin. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? Oh. At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko. Bakit? Sapagkat marami kami. Kita mo, yung nasa taong kinaalihan nila, tinanong ni Jesus, ikaw na espiritong masama, ano pangalan mo? Ang pangalan ko, Pulutong. Bakit? Marami kami. Ano sa English yung pulutong, ha? Ha? Legion. Group, legion. 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 Ang pagkakasalin dun sa group, pero legion ang mas maganda. Alam nyo kasi yung legion, ang dai-dai nun. Ang katunayan nga legion, 2,000 mahigit. Ang daming espiritu, no? Kaya ingat kayo. Baka may katabi kayo dyan, ha? Espiritu, aali-aligid, gusto makapasok. Ha? Oo, biro mo, dating wala kang kahilig-hilig sa babae, pag napasok ka nun, lahat ng babae gusto mong halayin. Masamang demonyo yun. Demonyo yan eh. Espiritu ng mga demonyo eh. Dating hindi ka naman matakaw ng pera. Bakit yun? Napakatakaw. Ang pera mo yung mahal na mahal mo. Hindi mo lang mabitawan. Pakikiramdam mo, baka may espiritu nang pumasok sa'yo. Manalangin ka na sa Diyos na palabasin sa'yo yun. Ako, pangit yun. Meron ganun eh. Meron tao bigla nag-iiba ugali. Alam niyo kung bakit may espiritong masama ron? Nakapasok. Napatunayan na natin ang daing espiritu, no? Yun lang naman ang point ko eh. Sabihin nyo, napakarain naman binasa, ang papatunayan pala, isa lang. Mas mabuti na yung marami kayong alam, di ba? Ang daming espiritu, pulupulutong pa. Ha? Kay Maria Magdalena, isang grupo ng 7 eh. Ha? 7 siya eh. Sa inyo, ilan-ilan ng mga... Ako ho, 3. 3 sa akin. Alam ko, meron akong 3 espiritu. Malalaan nyo rin ho, ibig ko sabihin. Ngayon, ang ating tanong ganito, punta tayo sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, ayon sa Biblia, saan nagpasimulang makita natin siya sa Biblia? Let us trace the origin of the Holy Spirit. Therefore, of course, the origin is the Father because the Father is the Father of spirits. Tanggap niyo yon? Siyempre, ang pinanggalingan ng Espiritu Santo yung Ama sapagkat siya ang Ama ng mga Espiritu. Pero, when was this Spirit, as portrayed by the Bible, came into existence? Kailan ito nag-umpisa? O kung may umpisa man siya, o kaya nakita natin sa Biblia kung kailan siya andon, umpisa. Pakinggan nyo, sa isang talata po ng kasulatan. Sa Genesis, 1:1, patuloy sa 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yun ho bang Diyos? Yung Espiritu ng Diyos, pareho? Hindi. Iba yung Diyos kesa dun sa kanyang Espiritu. Kaya, Diyos, tapos Espiritu ng Diyos. Para rin yung nang pasimula siya ang verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos. O di iba yung Diyos na kanyang sinasakanyahan, ano? At ang verbo ay kay Diyos. Ngayon,
Iba yung Diyos kesa sa verbo ng Diyos. Gaya rin naman nung salitang Diyos at Espiritu ng Diyos. Parang ganito. Yung pagsusuot ng mahinhing damit, aral yun ng Ebanghelyo. Ha? Pero hindi yun ang Ebanghelyo. It's only a part of the gospel. But the gospel is the whole. Ha? Iba yung Ebanghelyo kaysa sa aral ng Ebanghelyo. Nakuha niyo po punto ko. Ngayon, pag sinasabi ng Biblia ang Espiritu ng Diyos, hindi kasamang buo ron. Hindi yun ang Ama. Hindi rin yun ang Anak. Espiritu yun ng Diyos. Nakuha niyo po punto? Ibang paniniwala ng marami dyan, mula sa Katoliko, sa iba't ibang mga sekta, yun daw tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo, pare-pareho lang daw yun. Hindi raw nagkakaungusan yun. Pantay-pantay daw ang kapangyarihan nun. At dito naman ng Diyos, Jesus. Ano yung pangalan ng anak? Jesus. Ano yung pangalan ng Espiritu Santo? Jesus. Di sila lahat puro Jesus. Hindi man lang sana man lang kung naging Jesus Senior, Jesus Junior, at Jesus the Third. Hindi, puro sila pare-parehong Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Mariosep. Yan paniniwala mo na yan. Ngayon, iba yung gusto ko pong i-portray sa inyo, something that is very noticeable. Pag sinabing Espiritu ng Diyos, hindi mismo yun ang Diyos eh. Nakukuha niyo po ang punto? Ngayon, ang sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Sa verse 1. Sa verse 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Espiritu ng Diyos, iba yung Diyos na lumilikha. Basahin niyo uli natin ang uno-uno. Pansinin niyo ang unang banggit. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ayun na yung Diyos, ano? Yun mismo yung Diyos ang lumilikha. Tapos, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kita nyo, may Espiritu ng Diyos. Bukod sa Diyos, may binabanggit pa ang Bibliang Espiritu ng Diyos. When we say Espiritu ng Diyos, yun na ba mismo ang Diyos o hindi? Hindi. Espiritu ng Diyos yun. Parang ganito. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Siya ikay nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. Ang kanyang wikang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yun ho ba'y Diyos? Yun ho bang Verbo'y Diyos? Diyos ho ba yun o hindi? Diyos. Siya ho ba ang Diyos? Hindi. Yung Verbo ay Diyos, pero iba siya dun sa Ama. Ang tawag sa Kanya, ang Verbo ng Diyos. Gaya rin naman dun sa tawag na Espiritu ng Diyos, iba ho yung Diyos, iba yung Kanyang Espiritu. Ang Kanyang Espiritu ay bahagi ng Kanyang kadyosan o Godhead. The Spirit is not God the Father. Hindi yung Espiritu ang amang Diyos. Kasi Espiritu siya ng Diyos eh. Ayan, ang tawag ng Biblia. Yan ngayong Espiritu ng Diyos na yan, mga kapatid, yan ang atin ngayon pinapaksa. Yan ba may kalagayan? Kasi ang sabi nung iba, wala naman daw relevance, wala daw namang importance masyado yung Espiritu Santo. Para bang something na sa saksi ni Jehovah, something na hindi naman siya existing with his own being. Wala siyang sarili niyang kaanyuan. Ngayon, aalamin po natin sa Biblia. Meron ba siyang sariling kasyangaan?
Yung ba tinatawag sa Bibliang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, yung ba mayroong kanyang sariling kalagayan? Pakinggan nyo ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan, Kapitulo 16. Ganito ating mababasa. Pakinggan nyo po, mga kapatid. Sa 7. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Hindi mali yan, katotohanan yan. Sabi ko sa inyo, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, sabi ni Jesus, na Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. sabi ni Jesus, kung hindi ka ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Nararapat akong yumaon sapagkat pagyaon ko, siya'y susuguin ko sa inyo. Yung mang-aaliw. Ano? Sino yon? Basa. Tatapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makapidbagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ayon. Sino yung mang-aaliw? Dinika ang espiritu ng katotohanan na susuguin sa inyo buhat sa Ama. May kalagayan o wala? Susuguin buhat sa Ama eh. Yung espiritu ng katotohanan, yun ang mang-aaliw. Ano ang tawag ng Biblia doon sa espiritu ng katotohanan na siyang mang-aaliw? Tuloy. Tatapwat ang mang-aaliw sa makapidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ay? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ayon. Ang mang-aaliw sa makatidbagay ang espiritu, the comforter, which is the Spirit, the Holy Spirit, pagdating ika sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo at siya ang magpapaalaala sa inyo ng lahat ng bagay na aking sinabi. Kaya ho dito, sa mga talatang ating binasa, nangyayari po na makita natin merong picture na gustong i-portray ang Diyos sa atin na yung Espiritu Santo, isang being, isang kalagayan na pagpanik ni Kristo sa langit, yun namang Espiritu Santo ang susuguin ng Ama dito sa lupa para umaliw at kumandili at magturo dun sa mga alagad. Kasi nung nandito po si Kristo sa lupa, ang nagtuturo, kumakandili sa mga alagad, mismo siya. Pero pag paniko ika sa langit, ang Espiritu Santo naman ang susuguin ng aking Ama. Siya naman ang aaliw sa inyo, magtuturo sa inyo, siya naman ang magpapaalaala sa inyo ng lahat ng bagay na aking sinabi. Kaya meron pong being itong Espiritu Santo. Meron ho ba tayong patutuo sa Biblia na merong being o kalagayan ng Espiritu Santo? Pakinggan nyo sa Mateo 3, versikulo 16 hanggang patuloy. Umpisahan mo kaya sa 13. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Tatapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Tenyo, iba yung Espiritu Santo, iba si Jesus. Hindi, binotismoan si Jesus, yung anak ng Diyos, ano? Nung binobotismoan sa siya, nabuksan ng langit. Nakita niya ngayon yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa sa kanya tulad sa isang kalapati.
Yung bang bumababa, iba sa binababaan? Eh kung siya rin yun, ba't naman bababa pa? Siya rin pala yun. Ha? Ang pangalan ng Ama, Jesus. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus. Mali eh. Bakit? Eto nga si Jesus eh. Jesus, eto, binobotismo ni Juan. Nabuksan ng langit, bumababa ngayon yung Espiritu Santo. Di iba itong Jesus na binababaan kaysa dun sa Espiritu na bumababa. That is rhetorical and logical. Siyempre, pag bumababa, iba yung bumababa sa kay binababaan. Eto na ngayon, bumababa na. O ngayon, ano sumunod na pangyayari? At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. Asan na yung Espiritu Santo? Nasa langit pa, wala na. Wala na, bumaba na eh. Dumadating na kay Jesus eh. Nung aktong wala na sa langit yung Espiritu, bumaba na at dumadating na kay Jesus, meron namang isang tinig na mula sa langit. Ano sabi ng tinig? Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino yun nagsasalita ron? Yung Ama. Tinuturo yung anak. Ito ikaw sinisinta kong anak na... Na siya kong lubos na kinalulugdan. Kita nyo? May tatlo, no? Ito si Jesus sa ilog ng Jordan kasama ni Juan. Binobotismohan. Bumaba yung Espiritu Santo. Ano? Tapos, nung bumaba at nakababa na, nagsalita naman yung nasa langit. Ito sinisinta kong anak. Who do you think he is? Is he? The Father. Sabi niya, ito ang anak ko. Kaya, andun yung anak, yung Ama sa langit, yung anak nasa ilog ng Jordan, at yung Espiritu bumababa. Magkakahiwalay o hindi? Pare-pareho ba pangalan nun? Ba't mo naman sasabihin, Jesus? Lahat yun, Jesus. Eh, pagka ganun lahat, Jesus, hindi na kailangan pakita pa yan. Siya rin pala yun, asa ilog na siya ng Jordan. Ba't mabubuksan pa langit? At ba't mabababa pa naman ito? Siya rin pala yung bababa. Ano ba naman yun? Ano yun? Drama na arting hindi maintindihan? Sino nag-plot nun? Sino director nung nonsense na pangyayari na yung pagkalalabas na siya rin pala yun? Tapos titingala pa si Kristo sa langit, Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Siya rin pala yun. Hoy! Ba't mo ako pinabayaan? Ako rin ikaw eh. Ganun siya. Magkakaiba nga eh. Yung Ama nasa langit, yung anak nasa ilog ng Jordan, yung Espiritu Santo bumababa. Magkakaiba o hindi? Kaya, iba-iba ang being. May kanya-kanyang being. May kanya-kanyang kapangyarihan. At ang tao'y dapat masakop ng kapangyarihan ng tatlong ito. Pakinggan nyo sa utos ng ating Panginoong Jesus. 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Saan? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilan? Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O de meron silang kanikanyang pangalan. May pangalan yung Ama, may pangalan yung Anak, may pangalan ang Espiritu Santo. Tatanong tayo, bakit itong tatlong ito magkakaiba? Anong pagkakaiba ng Espiritu Santo doon sa mag-ama? Napag-aralan na natin yung kalagayan ng Ama, no? Pati tungkulin niya. Yung Anak, napag-aralan na natin, pati tungkulin niya. Ang Espiritu Santo, how does the Holy Spirit differ from the Father and from the Son? Ano pangalan ng Espiritu Santo? May pangalan ba Espiritu Santo? Ano ginagawa niya? Anong tungkulin niya? Why is the Holy Spirit needed to be a part of our faith? Bakit kailangan sampalatayan na nating Espiritu Santo? Ano ba ginagawa niya sa atin? At anong tungkulin niya sa atin bilang mga Kristiyano?